interest talaga si Martin natanggalin si Auntie Claire sa pwesto kasi si Martin feeds off doon sa popularity ni BBM. So if BBM is not popular, ano pang mangyayari kay Martin? So sa interest ni Martin, kailangan talagang matanggal si Claire kasi si Claire talaga yung nagpapababa ng ratings ni BBM eh. Kaso sa interest naman ni Lisa, wala akong pake. Ang importante, hindi mabanatan yung asawa ko. Ang importante, meron tayong distraction dito. Ang importante, meron akong clown para meron akong cashen. Hindi agad ang bibirahin si BBM, si Auntie Claire muna. Ganon. That's how I see it. Joey, nung ilagay ang WPS sa Google Map, ang ingay ng media, sinakyan ng mga kabilang senador na tumakbo. Pero nung niligay ang Duterte Park sa Google Map sa Netherlands, tahimik ang media. Sabi ni Kono Hamaru. Kaya nga, diba, we should listen to what they are saying. At saka parang, bakit magiging recognition ng, ano ba yung requirements para makapaglagay ka ng pangalan sa Google Maps? Nakakatawa lang kasi si Auntie Claire, meron siyang meron siyang press con dyan noong April 21. Pinagmamalaki niya na magandang balita, makikita na sa Google Maps ang West Philippine Sea. At ayon sa National Maritime Council, Inemilar, nagagaganon si Auntie Claire. So parang ang sinasabi niya na kinorelate agad nila na yung pag-appear ng West Philippine Sea sa Google Map is somehow a recognition of our jurisdiction and sovereignty over the West Philippine Sea. Ang tanga lang Google is a private company, hindi po siya bansa. Wala pong bearing ang pagkilala ni Google sa mga lugar-lugar. They just want to map it out, okay? It does not entail any recognition of sovereignty or recognition of jurisdiction or anything like that. Auntie Claire talagang tanga no? Ibang level yung katanga ni Auntie Claire. Yung may mesmerize ka na parang, tapos syempre, bilang comms, tas abogado ka and everything, ganyan. Your job is to, to make sure that, is this plausible? Parang, pwede ko bang sabihin to? Hindi ba masyadong bobo to? Can you please, change this into something more intelligent? Ganyan. At least your job is to sort out all the things that you're going to say sa press con, sa mga press briefing. But no, talaga si Auntie Claire, talaga tinutodo niya talaga yung kabubuhan niya at katangahan niya. And rumor has it na yung Team Martin Romualdez, buwisit na sa kanya. Kasi nga, they attribute the pagbagsak of survey ni BBM sa kanya. Kaso, J. Ruiz, yung PCO secretary, is close with Mel Robles. So remember, he had a contract with Mel Robles, si J. Ruiz. Yung mga lumabas-labas na issue and things like that. So, meron siyang trabaho before with PCSO. May mga contracts to si J. Ruiz with PCSO. So what does that mean? Ibig sabihin, si J. Ruiz is close to Mel Robles. And Mel Robles is close to Lisa Marcos. Now, itong si Auntie Claire ay recruit ni J. Ruiz. So Auntie Claire, we can safely assume that Auntie Claire is on the side of Ma'am Shi. Ngayon, yung side ni cousin, visit na talaga sa And I think si Claire Castro, based dun sa requirements ni Ma'am Shi, nagdi-deliver talaga siya, like yung magbaltagulan, maging distraction ni Bongbong Marcos para ang naa-attack hindi si Bongbong kundi si Auntie Claire. In that sense, safe talaga si Auntie Claire kasi sobrang lapit niya sa kalan. Whatever is the requirement of Ma'am Shi, nadi-deliver ni Auntie Claire na, magtanga-tangahan ka dyan para ikaw ang ina-attack, sa'yo manggigil ang mga tao at hindi kay Bongbong. So, kumbaga parang, you just have to be yourself. And by being yourself, you are protecting Bongbong Marcos. Parang ganon. Ganon yung game ni ganon yung game ni Ma'am Shi alam ko na yan, Ma'am Shi. Diba? Obvious na ganon yung niya. Ako, gusto ko i-document lahat ng Gusto ko i-document na lahat ng kabubuhan ni Claire Castro. Kasi para tingnan natin, after all this is said and done, pagtapos na itong BBM administration, dapat yung mga kabubuhan ni Claire Castro is something that is collated and carefully journaled. So that the future generation will see that we once had a communications officer like Claire Castro.
O, diba? Sabi ni Vincent, tama ka, Joey, dahil yan talaga ang playbook nila to divert and distract from BBM. I therefore conclude she's the spin doctor of Lam. Well, oo, diba si Sas, sinabi na rin naman niya noon na ang black propaganda machinery ng administration, diba, nagpangalan pa nga siya si Mel Robles, si TP at saka si Lisa. Yun yung mga assertions ni Sas before, para mga couple of years ago pa yata yun. Ganun. So parang it's not really impossible na she's really hired for that purpose. Kasi kung halimbawa po na survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga gutom kayo. So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. The design is very momshi. Dapat magkaroon ng album sa Auntie Claire, the greatest hits of Auntie Claire. Uy, talaga, gagawa talaga ako. Ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Parang gagawa talaga ako, promise. Kasi parang, tangina ni Auntie Claire. Nag-aral ka ng abugasya, tapos ganyan kakatanga. I can't believe it. I really can't believe it. Yung patunayan daw na yung, road ba o yung bridge, ay walang kinalaman sa'yo. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yon, hindi yun maaabot ng PhilHealth. Parang hindi abogado, parang, huy, ante, alam mo na meron tayong batas on technical malversation. Hindi ka pwedeng mag-expand na parang yung slightest connection ng isang bagay to the other is something that you can presume. It's not like that. Because we have this thing called technical malversation, idiot. Na parang, ay hindi, yung tulay ay pang-health din niya. Kasi putang ina mo! Di kasi bagay kay BBM yung matalino at logical na spokes. Dapat kasing bobo niya rin. Galit na galit si Lina Michael. Ano lang yan, yung naaayon lang sa utak na. Well, yung 20 pesos na bigas, I'm pretty sure, kasi to be fair kay Auntie Claire, mukhang lang rin siya, inaabutan lang rin talaga siya ng script. And this really makes me sad, Kaya nga sabi ko kanina, abogado to si Auntie Claire eh. And with your skill set, ang pinaka pwede mo nang palag doon sa trabaho mo is this what you want to say? Can you please think of a way of how you can say it in a more intelligent way? Yun na lang sana eh. Yun na lang yung yun na lang. I asked Attorney Trixie before, kasi nung nag-Presidential Communications Office siya, cohesive yung messaging at that time. Ngayon, if merong mga parang kakaibang statement, they would eventually correct themselves, ganon. Tapos kinuwento ni Attorney Trixie, hindi kasi may vetting process talaga nung ako yung si Attorney Trixie nasa PCO pa siya, sabi niya, kasi there's really a vetting process. Like for example, if this statement is a statement for the DA, ganyan, you have to coordinate with DA first. Yung basic yun eh. Sobrang basic yun eh. Di ba itong Presidential Communications Office na to, prior Claire Castro pa,
mukhang hindi sila nag-uusap-usap ng mga agencies eh. Whenever they have a press release, they just release it based on their own judgment, whether i-release na to or what not, ganyan. But they do not talk to the agency involved with that specific press release. So ilang beses silang nasusunog ng mga sarili nilang statement kasi pag nagsalita yung ahensya, iba naman yung sinasabi, 'di ba? Ilang beses na nangyayari yun na ganon. Kaya nga, parang for me, parang anong kapal ang mukha magsalita nitong mga tungkol sa fake news eh. Kayo nga, hindi kayo makapag-usap-usap ng maayos dyan sa isa't isa. Hindi nga kayo makahanap ng effective mechanism so that all the statements that is coming from the government are consistent and cohesive. Tapos problemahin nyo pa yung fake news na hindi nyo nga maayos yung messaging nyo. If mapapanood nyo yung press con ni Auntie Claire, tinatanong siya na parang, paano po ba yung 20 pesos na bigas? Tinatanong siya about the sustainability, ganyan-ganyan. Ang sabaw-sabaw ng sagot niya. Pagkatapos, kinakayang-kaya talaga siya nung mga journalist doon. And yung mga journalist, ang basic lang ng mga questions niya, tapos hindi ma-answer ni Claire ng maayos. Like, she was saying something about, ang tawag dito, ang 20 pesos na bigas, plano talaga ito hanggang 2028, ganyan-ganyan. At talagang layunin natin na sa susunod, hindi na natin kakailanganin ang tulong ng LGU, ganyan-ganyan. Nagtanong yung reporter, sabi ng reporter, hindi po ba nasa implementation nito, kailangan naman po talaga ng tulong ng LGU. So, bakit po nyo sinasabi na ang goal ay hindi na kailanganin ng tulong ng LGU? Ay, nagpatumbling-tumbling na si Ate Claire, kung ano-ano na, ay, magtulungan po tayo, ganyan-ganyan. Iba ka, Ate Claire. Nakakahiya ka, sa totoo lang. Nakakahiya ka sa profession mo, sa mga kapwa mo PR. And anyway, ituloy-tuloy mo lang yan. I am not going to object if you're gonna stay there. Tuloy-tuloy mo lang yan, ante. Diyan ka lang hanggang sa huling hininga mo. Go! Feigned courteousness, sabi ni Kael. Oo, totoo. And that's the reason why yung nag-exist yung mga Claire Castro sa government. Kasi pagka ganun ka embarrassing yung performance mo, dapat kino-call out na yan ng mga professionals eh. But we don't. Yung mga call out sa kanya ng mga fellows niya, very very tame, very indirect. Yung wala talagang pangil. So ngayon, kung kunwari, parang hindi naman kayo galit, acceptable naman pala sa inyo yung ganitong klaseng katangahan, lublog tayo sa putik ng katangahan ditong lahat. Ganun. Kaya nga sabi ko, that is why it's very important that normal people like us would speak. Kasi, kailangan, pag merong hindi maganda, hindi talaga maganda. And we have to explain why hindi maganda yung certain performance ng public official. And it has to come from our POV. Diba? Yung ordinary people POV. And yung ordinary person's POV, ganito po talaga kami magkwentuhan. Pag nakikita namin yung mga katangahan nyo dyan sa kabilang bakod, diba? Dyan sa bakod ng kapangyarihan, kami dito sa bakod ng mga ordinaryong Pilipino, putang ina. Pag nagsasalita si Auntie Claire tungkol sa transfer ng PhilHealth Fund sa mga roads at infra projects, tapos i-correlate niya na yun ay health expenditure, saka kumukuha ng kapal ng mukha mo, Auntie Claire, para mag-surmise ng gano'n. Tangina. Abogado yun And ang weird dyan is that the BBM-led government bask in it. Diba? They don't see anything wrong with it. Ganyan. Kaya nga parang, buti pa si Martin nakikita niya. Yung grupo raw kasi, yung Martin side daw kasi ng BBM administration, talagang ayaw na nila. They are pushing for the removal of Claire Castro. May interest talaga si Martin na tanggalin si Auntie Claire sa pwesto kasi si Martin feeds off doon sa popularity ni BBM. So if BBM is not popular, ano pang mangyayari kay Martin? So, sa interest ni Martin, kailangan talagang matanggal si Claire kasi si Claire talaga yung nagpapababa ng ratings ni BBM Ganon. So sa interest naman ni Lisa,
putang ina, wala akong pake. Ang importante, hindi mabanatan yung asawa ko. Ang importante, meron tayong distraction dito. Ang importante, meron akong clown para meron akong cashen. Hindi agad ang bibirahin si BBM, si Auntie Claire muna. Ganon. That's how I see it. So kaya parang merong ano sa kanila, meron ring parang mini power play within this camp. Is it enough for them to fall down? I don't think so. Tingin ko baka ano lang yan, baka yung parang back and forth lang nila yan. But at the end of the day, this group of people, Martin, BBM, and Lisa are going to support each other hanggang dulo. Ganon.